Pinakamamahal ang Panginoon, may mahal sa kanyang mga buhay at mapagmahal na salita niyang mga inamahal. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal ang Panginoon, maraming salamat. Dakilang Diyos sa iyong masaganang pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat o Diyos sa umagang ito, Ama. Muli mo kaming pinagpala o Diyos sa iyong presensya. At sa pangunat panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Mahal ang Panginoon o Diyos, hallelujah, Lord God, muli mo kaming samahan sa oras na ito. Lalo balingkod, mahal ang Panginoon, samahan mo ko sa aking pangangaral, sa ganang akin ang mawala akong magagawa. Ikaw ang aking inaasahan, dakilang Diyos, hallelujah. Mahal ang Panginoon, langisan mo ang mga salita, amang banal, bigyan mo ko ng karunungan na mula sa iyo, o Diyos. Mahal ang Panginoon, aking maibahagi ang iyong mga banal na salita sa iyong mga anak, mahal ang Panginoon. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan, O God, in the name of Jesus, Father, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you so much po. Mga mahal, makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At bago ang lahat, mga kapatid, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga mahal. And I give the whole honor, respect po, mga kapatid, sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, at patuloy natin silang naalaala, may mahal, sa kanilang mga ginintuang turo't aral sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. At mga minamahal, ganun din po, mga kapatid, sa kanilang minamahal sa buhay, kanilang precious family, may mahal. Hallelujah. The whole Almeida family, mga kapatid ko, magandang umaga rin mga minamahal sa lahat ng ating mga kapatid sa dakilang Diyos natin. May mga baguhan tayo. May mahal, magandang umaga po sa inyo lahat. Pagi sa aking mga kasama, sa ating mga co-preachers, may mahal, ating mga workers, mga kapatid. Buksan natin ating mga Biblia sa ating pong aralin, may mahal, sa umagang ito. Amen. Mag-aral po tayo ng salita ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Paano lumakad, may mahal, ang mga Kristiyano, mga kapatid, upang malulugod ang dakilang Diyos natin, sapagat meron pong paglakad na Kristiyano, mga minamahal, na hindi po nalugod ang dakilang Diyos. Mga minamahal, alamin po natin yon. Galatians chapter 5, verse 16 and 17. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Tagalog po. Dito po sa aklat ng mga taga-Galasya, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 17. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Amen. Dakilang Diyos sa magpala ng kanyang mga salita, may mahal, sa umagang ito, mga kapatid. The flesh or the spirit. May mahal. Ngayon, ating title, mga kapatid. The flesh or the spirit, which shall we serve? May mahal. Pinapipili tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Dito po sa talatang ito, mga kapatid, na ating pong nabasa. Ano ba, may mahal, ang ating paglilingkuran? Yung bang ating laman? Or yung Espiritu Santo, may mahal, na nasa ating mga puso, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. May mahal, huwag niyo akong tutulugan. Amen? Madali lang ito, mga kapatid, ating aralin. Praise God. Malapit na tayong magtapos. May mahal sa ating pong gawain. Mga kapatid ko, kung tayo po ay naging aktibo sa ating testimony portion, may mahal sa ating mga choir singing, lalo tigit, mga kapatid, tayo po ay maging alert, may mahal, dito sa ating mga Word of God na napapakinggan. Amen. Sapagat dito nang gagaling ang ating pananampalataya, dito po nang gagaling ang ating kalakasan, may mahal. Amen. Hallelujah.
Ngayon mahal bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ini-enjoy po natin, ngayon mahal, yung kalayaang ibinigay ng ating dakilang Diyos sa ating lahat. Ngayon mahal, yung mga nasa mahal na Panginoong Kristo, mga kapatid, meron pong totally kalayaan sa kasalanan. Tayo pong lahat ay pinalaya ng dakilang Diyos sa ating mga pagkakasala. Nahabag ang ating mahal na Panginoon, mga inmahal. Sa kanyang awa sa atin, mga kapatid, dinala niya tayo, mga inmahal, dito sa buong katotohanan. Amen. Praise God, mga inmahal, at tayo po ay ibinilang ng dakilang Diyos, mga inmahal, sa panalangin po ng kanyang propeta, the beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Sabi nga ng John chapter 8 verse 36, mga minamahal, therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Mga kapatid, tingnan natin sa Tagalog. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 36, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Amen. Kung kayo'y palayain ng anak, sabi rito mga minamahal, kayo'y magiging tunay na laya. Amen. Hallelujah. Ang mga minamahal, mahalaga ito, mga kapatid, napakahalaga nito. Mula nung tayo sumampalataya, na iisa lang ang Diyos. Tayo sumampalataya, mga minamahal, walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang nagbibigay ng buhay, kundi ang ating pinakamamahal sa Kristo. Mga minamahal, doon tayo pinalaya sa ating mga kasalanan. Amen. Doon tayo tinugon ang ating dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Imagine, mga minamahal, alipin tayo ng kasalanan, hindi tayo makalaya, hindi tayo makawala sa ating kasalanan, pero dahil lang sa pananampalataya, maniwala ka lang, mga inmahal, ng salita ng dakilang Diyos, mga kapatid, ito'y galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. At walang ibang tagapagligtas, mga inmahal, walang ibang pangalan, mga kapatid, sa silong ng langit na ating tagapagligtas, kundi ang ating pinakamamahal na Kristo. Siya po ang ating Ama sa langit. Siya po yung nagkatawang tao bilang anak, at siya po, mga mahal, yung Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Kaya desire ng ating mahal na Panginoon, mga mahal, na lubusan tayong makalaya, mga kapatid, sa ating mga, maging sa ating mga kahinaan, mga mahal. Hallelujah. Sa ngayon, mga minamahal, inuunawa tayo ng dakilang Diyos sa ating mga kakulangan. Subalit, kung babasahin mo ang Biblia, mga mahal, hindi palaging inuunawa ng dakilang Diyos ang bawat anak niya, mga kapatid. Gusto ng mahal na Panginoon, unawain natin kung ano yung sinasabi ng Biblia para sa atin. Amen ba? Babasahin natin ng mahal ang Galatians chapter 5 verse 1, mga kapatid. Tingnan natin. Galatians chapter 5 verse 1. Dito po sa mga taga-Galasya, Kapitulo 5, versikulo 1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ng ating napakabait na Diyos. Huwag na nawa tayo, mga minamahal, magpaalipin pa sa gawa ng kasalanan, sa gawa ng mundo. Lahat pagsabing Amen. Kaya mga minamahal, hindi pwedeng gawing lisensya. Hindi pwedeng gawing license yung kalayaan natin para tayo po ay bumalik sa kasalanan. Amen. May mga nagkakasala, mga minamahal, nahuhulog sa kasalanan, pero umaahon sila, mga kapatid. Amen. Pero yung mga minamahal, ibabad natin yung kasalanan, ibabad natin dyan ang ating katawan, mga minamahal. Ang ating pong, yung templo ng dakilang Diyos, mga kapatid. Mga minamahal, napakadelikado po nito, mga kapatid ko. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, do not be entangled again with a yoke of bondage, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kung tayo po'y magpapatuloy, mga minamahal, sa desire ng ating flesh, mga kapatid, hindi natin ititigil, mga minamahal, ang desire ng ating flesh. Alam po ba ninyo, ito po'y magdudulot, mga minamahal, ng pagkasira ng ating mga sarili? Say amen? Pipinsalain niya yung sarili mo, pipinsalain niya yung sarili ko, mga minamahal, at yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, masisira ito. Sisirain ang ating lust sa ating mga katawan,
May mahal, yung ating paglilingkod sa dakilang Diyos. So, tanong mga minamahal, bakit kailangan nating lumakad sa Espiritu? Mga kapatid, bakit hindi na lang tayo lumakad sa laman? May mahal, yan ang tanong. Ang sagot ay, ang Espiritu po at ang flesh, mga mahal, ay nagkakalaban ito. The Spirit and the flesh are contrary to one another, mga kapatid. Alam nyo, mga minamahal, mortal nating kaaway, mga kapatid ko, hindi naman po ang devil eh. Kasi ang devil, hindi na natin siya kailangang awayin dahil siya po ay gapi na mula sa krus ng Kalbaryo. Amen. Talunan na siya, o mahal. Nung ang ating pinakamamahal, Panginoon, mga kapatid ko, ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Binigay niya ang buhay niya, biniwish niya ang kanyang buhay, mga mahal, para tayo magkaroon ng kaligtasan, mga kapatid. Hindi na siya makaporma sa mga anak ng Diyos. In the name of Jesus, amen. In the name of Jesus. Bakit? Sapagat balot na tayo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Balot na tayo ng proteksyon ng ating dakilang Diyos. Say amen. Hallelujah. Naalala ko, mga mahal, si Job, mga kapatid. Mismo ni-reveal po, mga mahal, ni Satan. Ang sabi po ni Satan sa ating mahal na Panginoon, O Diyos, nananatiling tapat sa iyo si Job sapagkat binabakuran mo yung kanyang pamilya. Sabi ni Satan. Mga mahal, ni-reveal po ng kaaway ng dakilang Diyos, mga kapatid, pag ikaw po'y sumampalataya, ikaw po, may mahal, ay naglingkod sa ating dakilang Diyos. Ikaw at ang buong pamilya mo, may mahal, po proteksyonan ng ating dakilang Diyos yan. Amen. Babakuran ng dakilang Diyos yan, may mahal. Hindi silang magagalaw ng kaaway. Kaya mga kapatid, hindi po mga minamahal, hindi po mga kapatid ko makaka-penetrate, mga minamahal, ang kaaway ng Diyos. Bakit, mga minamahal? Talunan na siya eh. Amen? Sigawan mo lang, hallelujah, praise the Lord, minamahal, in Jesus' name. Be frozen, minamahal. Mga kapatid, susunod na yun eh. Ngayon, ang mortal nating kaaway, mga minamahal ko, walang iba kundi ang ating mga sarili. Amen? Ang kalaban po natin, mga minamahal, hindi po tao. Hindi mga tao sa paligid natin. Mga minamahal. Ang hindi natin makontrol na kaaway, mga minamahal ko, ay yung sarili natin. Lahat magsabing amen. Sa Romans chapter 7, verse 14 and 15, itatalon po natin sa 19 and 20, mga mahal. Basahin po natin, beloved brother, elder, beloved brother Tani. Sa aklat ng taga-Roma, Kapitulo 8, City, versikulo 14 hanggang 15, talon sa 19 hanggang 20. Sapagkat nalalaman natin ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman, na pinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Right. Datapwat ang kinapuutan ko, yaon ang ginagawa ko. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat kung hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Amen. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Si St. Paul po, ang sabi niya, ang gusto kong gawing tama ay hindi ko magawa. Ang sabi niya, Panginoon mahal. Ang ayaw kong gawin na mali ay siya kong ginagawa. Nararamdaman po ni St. Paul, mga minamahal, yung mortal niyang kaaway, nasa loob niya, mga kapatid. Nasa loob ng kanyang katawan. Kaya sabi dito, mga minamahal ko, nalalaman natin ang kautusay sa Espiritu. Ibig sabihin, kung wala kang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, hindi ka na bautismuhan sa pangalan ni Jesus, hindi ka na patawad sa iyong kasalanan, kailanman hindi mo masusunod ang kautusan ng dakilang Diyos. Sabi rito ni St. Paul, sapagkat nalalaman natin ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Alipin siya ng kasalanan, pero siya'y relihiyoso. Maka-Diyos, mga minamahal, relihiyoso siya bago niya tanggapin ang mahal na Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Mga minamahal. Naging relihiyoso siya, mga kapatid ko, sa relihiyon, mga minamahal, na wala pong pagbabago sa buhay. Ang sabi po, mga kapatid ko, ng
15, sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Tatapot ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. 19, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Tingnan niyo mga minamahal, napakalinaw dito mga kapatid. Hindi niya makontrol, mga minamahal, yung kanyang sarili. Si St. Paul, mga minamahal. Hanggat hindi siya nagpapasakop, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga kapatid. Amen. Sa last verse po, mga minamahal, nitong chapter 7, mga kapatid, ang sabi niya ron, ngunit ako'y nagpapasalamat sa aking Panginoong Kristo, sabi niya. Pinalaya siya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, lahat po tayo, mga kapatid, ay nandito pa sa lupa, nasa laman pa, mga minamahal. Pero kaya natin, mga minamahal, na hindi na po maghari yung laman. Bakit, mga kapatid, minsan nagkakamali ang Kristiyano? Minsan, mga minamahal ko, mga minamahal, nagkakamali ang Kristiyano. Sabi ng Bible, because we are in the sinful nature. Yan ang tao, mga minamahal. Sinful nature, mga kapatid. Ang laman po natin, mga minamahal, gustong gumawa ng tama, kaya lang hindi natin magawa dahil sa dalawang bagay. Kunahin natin, mga minamahal, yung mga unbeliever, kung bakit hindi nila magawa, mga minamahal, ang kalooban ng dakilang Diyos sapagkat wala silang Espiritu Santo. Lahat magsabing Amen. Pero sabi ng Bible, Ephesians chapter 2, verse 1 and 5, mga minamahal, tayo po ay binuhay na ng dakilang Diyos mula sa kamatayan, mga minamahal. Tayo po ay, noong walang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, patay tayo sa harap ng malang Panginoon. Ngunit, binuhay tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan po ng kanyang Espiritu Santo. Basahin natin, Ephesians chapter 2, verse 1 at verse 5. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 2, versikulo 1, talon sa 5. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. 5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay nakalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Maliwanag, mga kapatid, binuhay tayo ng dakilang Diyos mula sa mga patay, mga mahal, dahil sa ating mga pagsalangsang, mga kapatid, sa ating kasalanan. Bagaman, sabi ng banal na kasulatan, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, nakalakip, kalakip ng ating pinakamamahal na Kristo. Kaya may pahabol po ron. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Hindi dahil sa ating kabaitan, hindi dahil sa ating kabutihan, hindi dahil matulungin tayo sa kapwa, kaya ka nandito. Hindi dahil mga minamahal mabait tayo, kaya tayo nandito, hindi po. Ang sabi ng Biblia, sa biyaya kayo'y nangaligtas. Sa habag ng mahal na Panginoon, tayo nangaligtas. Lahat magsabing Amen. Sa mga believers naman, kanina yung sinabi ko sa inyo, mga unbeliever, wala silang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, kaya hindi nila magawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya kahit na sa uluhin, mga minamahal, ang nilalaman nito, may maraming mga leader ng relihiyon, mga kapatid, sa ulado ang Biblia. Ngunit, alipin pa rin ang kasalanan. Amen. Sapagkat, mga minamahal, walang Espiritu Santo, mga kapatid, sa puso. Yung mga believers naman, mga minamahal, may mga believers na lumalakad sa laman. Paano po yung paglakad sa laman, mga kapatid? Pinifeed natin po, mga minamahal, napifeed po natin yung flesh natin sa ganitong pong paraan. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal, kapag na-empower, mga kapatid, sa atin yung flesh, kapag namamayani sa atin yung flesh, mga minamahal, ito pong makikita natin. Mahalaga lagi sa atin yung pagkain. Ayaw natin, mga minamahal, mag-ayuno. Amen po ba? Takot tayong mag-ayuno, mga minamahal. Kahit 1 meal lang, ayaw nating mag-ayuno, mga kapatid. Ayan. Mga minamahal, hindi tayo makakalakad sa Espiritu, mga kapatid, pag ganyan. Mga minamahal, lagi tayo nakahiga.
Mahilig tayong matulog, mga mahal. Amen po. Mahilig tayong mag-Netflix. Mahilig tayong mag-online games. Yan, mga mahal. Nasa laman ka niyan, mga kapatid ko. Mahilig tayo sa gala, mga mahal. Oh. Pamamasyal, mga kapatid. Panahon ng gawain, namamasyal tayo, mga mahal. Panahon ng gawain, mga kapatid ko, nandun tayo sa mga reunion, mga mahal. Hindi tayo lumalakad sa espiritu niyan, mga kapatid. Yung hinahanap natin, comfort zone lagi, mga mahal. Maginhawang buhay. Nakikinig po bang mga anak ng Diyos? Hallelujah. Alam niyo, habang ginagawa natin ang mga bagay na yan, mga kapatid ko, ang Holy Spirit po ay hindi po makagalaw eh. Yung Holy Spirit na nasa ating mga puso, mga minamahal, hindi siya makagalaw. Mahina siya. Ay makita mo, yung dalawang tao, mga minamahal, yung dalawang Kristiyano, mga kapatid ko, kapag nag-usap yan at hindi po nagkakaintindihan, nagdidebate yan, mga minamahal, mga kapatid, ano po ang dahilan? Ang isa po kasi diyan, mga mahal, ay dominated po by the flesh. At ang isa po naman ay dominated by the Holy Spirit. Kahit mga minamahal yung mga mananampalataya, makita mo, uusigin sila. Mga mahal, kaiinggitan sila ng mundo, mga kapatid. O kaya hahamakin sila ng mundo. Bakit? Iba kasi yung espiritu ng sayo eh. Iba yung espiritu nasa kanila. Amen ba? Mga mahal, nakikita nilang pinagpapala ka, mga kapatid ko, hindi nila maabot, mga mahal, yung iyong kalagayan ngayon, kaya uusigin ka na lang nila, mga kapatid. Amen ba? O yun, mahal. Kasi magkaiba ng espiritu, mga kapatid ko. Hallelujah. Mga mahal, kapag ito po, mga mahal, mga taong ayaw pong magpasakop, mga mahal, sa kalooban ng dakilang Diyos, ayaw maglingkod sa mahal ng Panginoon, mga mahal, ang dahilan po ay patay kasi yung espiritu nasa kanila, mga kapatid. Wala pong buhay. Walang connection sa Diyos. Amen. Kapag walang connection sa ating mahal na Panginoon, mga mahal, hindi mo maiintindihan yung mga bagay na sa Diyos, mga kapatid ko. Kapag umiral po sa atin yung laman, mga minamahal, you are self-centered. Lahat magsabing amen. You're self-conscious, mga minamahal. Self-pity. Ayan, mga kapatid ko yung sa laman. Self-seeking. Ayan po yung mga nasa laman. Kapag mga minamahal ang nabuhay sa atin yung Holy Spirit, mga kapatid ko, ino-overcome niya yan, yung gawa ng laman, mga kapatid. Ino-overcome natin yung hilig ng laman. At ang makagagawa lang yan, mga minamahal sa atin, walang iba kundi yung ating masigasig na paglilingkod. Yung ating masigasig na pananalangin, mga minamahal. Yung paghingi lagi, mga mahal ng tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Sa pamamagitan po na natin, yung lagi nating pagdalo, mga kapatid ko. Yung pakikinig natin ng salita ng dakilang Diyos. Binabasa natin ang Biblia at sinasaulo natin ang Word of God, mga mahal, para ipamuhay natin ito araw-araw. Para ma-practice natin sa ating buhay, mga mahal, araw-araw. Binabasa natin, sinasaulo natin ito. At sinasapuso. Amen? At ating pinapamuhay, mga minamahal. Kapag dominated ka po ng Holy Spirit, mga kapatid, sabik ka pong palaging makinig ng salita ng Diyos. Lahat po ng nasasabik sa Word of God, magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Uhaw ka lagi sa salita ng mahal na Panginoon. Tama po ba? God's conscious, mga minamahal. You are a spiritual person, mga kapatid, kapag iniibig mo ang salita ng Diyos. You value the Word of God. Pinapahalagahan mo ito, mga mahal. Amen. You value praise and worship. Yan ang lumalakad sa Espiritu. Yung pinapahalagahan mo yung mga pagpupuri, yung mga minamahal, bago mag-start ang balalagawain, nandito ka na sa sambahan ng mahal na Panginoon. Amen po? Praise the Lord. You value prayer, mga mahal. Yung mga tuhod natin, nagkakakalyo, mga kapatid, sa pananalangin. Sapagat mahal na mahal mo yung panalangin, mga minamahal. Amen. You value soul winning. Gusto mo yung nagpa-follow up ka, gusto mo yung pina-follow up mo, mga mahal, yung mga bunga ng ating krusada. Amen. Mga mahal, mag-gather kayo, mga kapatid. I-gather natin, mga minamahal.
para mag-follow up, mga kapatid ko, humayo. Amen. Kapag hindi tayo humahayo, hindi tayo nagbubunga, mga minamahal, paubos tayo ng paubos. Amen ba? Imbis na tayo parami, paubos tayo. Bakit? Sapagkat nakatuon na lang tayo, mga minamahal, sa mga problema, mga kapatid ko. Amen? Minsan, mga minamahal, nagpapansinan tayo ng mga kahinaan. Mga minamahal, nagkakaroon ng division tuloy, mga kapatid. Hanggang sa tayo po yung magsawang maglingkod sa dakilang Diyos. Hanggang sa tayo po, mga minamahal, ay mag-absent na, mga kapatid ko. Dati 3 times a week ang ating pagsamba, mga minamahal ko. Pag hindi tayo nagbubunga, mga kapatid, bilang mananampalataya, hindi tayo lumalakad sa Espiritu, mga minamahal, mauubos, mga kapatid, ang anak ng Diyos. Manghihinawa, magsasawa. Amen. Minsan, mga minamahal, dati 3 beses sa isang linggo. Dumating ang panahon, 2 beses na lang sa isang linggo. Ayun, mahal. Amen. Pagkatapos, mga kapatid ko, 1 beses na lang sa isang linggo. Mga kapatid, Sunday na lang. At pagkatapos, Sunday na nga lang, mga minamahal ko, late pa kung dumating. Amen ba? Mga mahal, hindi tayo lumalakad sa Espiritu niyan, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Alam niyo, sa loob po ng ating katawan, mga kapatid, may naglalaban dito. Yung naglalaban sa loob ng katawan natin, flesh and the Holy Spirit, mga kapatid. Maalala niyo, mga mahal, yung Matthew chapter 26, verse 41. Nang sabi ng talatang ito, mga mahal, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Tagalog po. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, versikulo 41, kayo'y mga agpuyat at magsipanalangin upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Praise the Lord. Ang ating mahal na Panginoon, mga mahal, nung siya po'y manalangin sa Gethsemane, willing po yung 3 apostol, mga mahal, willing silang sumama. Willing silang sumabay sa panalangin. Subalit, mga minamahal, nakatulog sila. At habang nananalangin ang dakilang Diyos, mga minamahal, nakita ng mahal na Panginoon, tulog na tulog yung 3. Hindi po nila makayanan, mga kapatid. Nadadaig po sila ng kanilang physical. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu Santo ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Kaya meron tayong i-overcome araw-araw, mga kapatid. Ang i-overcome natin, may mahal, yung hilig ng laman. Lahat magsabing praise the Lord. Ang mga disciple kasi, mga kapatid ko, nung panahon ng dakilang Diyos, ay alam nila yung pangangailangan, nung physical lang. Mga mahal. Yun lang ang alam nila, mga kapatid. Pangangailangan physical. Hindi nila na pangalagaan yung pangangailangan po ng kaluluwa, mga kapatid. Amen. Alam nyo, ang dakilang Diyos, mga minamahal, nagko-connect po yan, hindi po sa laman. Nagko-connect po ang dakilang Diyos, hindi po sa ating physical, kundi sa ating espiritu. Amen. Kapag mayroong ang Holy Spirit, mga minamahal, yun po yung connection, mga kapatid. Kaya kapag ang tao po ay walang Holy Spirit, hindi siya na-baptize in the name of Jesus, wala siyang panalangin na kakarating sa langit. Gising pa po ba? Ngayon, mahal, yan ang totoo ron, mga kapatid ko. Kaya tingnan niyo, mga minamahal, kapag nakakapanalangin ka sa mahal na Panginoon, hindi naman ikaw yan eh. Yung Holy Spirit, mga kapatid, ang tumutulong sa iyo. Amen? Holy Spirit ang tumutulong sa iyo, mga minamahal, para ma-connect ka sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang tanong, mga minamahal, ngayon, paano ba ako lumalakad sa ating mahal na Panginoon ngayon? Ano po ba yung nagda-dominate sa aking buhay? Ano yung naghahari sa ating buhay? Yung flesh ba natin o yung Holy Spirit, mga minamahal? Amen?
Galatians chapter 5, verse 17. Mga minamahal, basahin natin. Dito po sa Aklat ng mga taga-Galasya, Kapitulo 5, versikulo 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Amen. Praise the Lord. Ang gusto ng laman ay hindi gusto ng Holy Spirit. Ang gusto ng Holy Spirit ay hindi gusto ng laman. Sa bagay na ito, may mahal, kaya sila naglalaban, mga kapatid ko. Nag-aagawan sila, mga minamahal, sa ating pong buhay, mga kapatid. Amen. Sabi roon, mga minamahal, sila po ay nag-aaway sa loob, mga kapatid ko, at gusto ng kaaway, mga minamahal, na hindi po natin magampanan yung kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Pero ang Holy Spirit, mga kapatid ko, gustong-gusto niya, may mahal na ikaw po ay nagsasakripisyo. Yung Holy Spirit, gustong-gusto niya, mga minamahal, na tayo po ay nakikinig ng Word of God, mga kapatid. Uhaw sa Word of God, lahat magsabing Amen, mga minamahal. Kaya huwag ka natin kalimutan yun, mga kapatid ko. Ang labanan po dito, mga minamahal, ay ang dakilang Diyos at si Satan. Pero mga minamahal, ang battleground po, kung saan sila naglalaban, yung battleground, yung katawan natin. Amen ba? Praise the Lord. Naglalaban sila sa katawan natin, flesh and spirit. Nagkokontrahan po sila eh. Magkasulungat po ang gusto nila. Sabi ng nabasa natin, for the flesh lust against the spirit, and the spirit against the flesh. Panginoon mahal. Ang gustong gawin ng katawan, ayaw ng Holy Spirit. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Ang gustong gawin ng Holy Spirit, ayaw ng katawan. Kaya kapag araw ng pagsamba, mga minamahal, ang dami nating nararamdaman. Tama po ba? Gising pa po ba kayo? Pag panahon, mga minamahal ko, ng pagsamba, mga kapatid, ang daming kumikirot sa katawan natin. Pero pagdating ng hapon, pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, pwede na tayo magbisikleta. Tama po ba? Pwede na tayong mamasyal, mga mahal. Tingnan nyo, mga kapatid. Pagmasdan nyo, pansinin nyo, mga mahal. Kaya kung susundin natin ang hilig ng laman, mga minamahal, you cannot do the will of the Holy Spirit, sabi ng Bible. Hindi mo magagampanan talaga, mga minamahal, yung gusto ng Holy Spirit, mga kapatid. Sabi po ng Banal na Kasulatan, mga minamahal ko, the battle is not yours, but God's. Ang labanang ito ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Sa dakilang Diyos, mga minamahal, at sa kaaway ng dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya pag sinusunod po natin, mga minamahal, yung kalooban ng mahal na Panginoon, mga kapatid, dito sa Banal na Kasulatan, nagagapi ang Satan. Amen? Nanghihina siya, mga minamahal. Hindi siya makapenetrate. Pero kapag ang gusto natin, mga minamahal, piliin, ay yung hilig, mga minamahal ng mundo, mga kapatid, humihina po yung Holy Spirit eh. Kaya ang mga Kristiyano po, minamahal, nahuhulog sa kasalanan. Nakikinig po kayo? Nagkakamali, nagkakasala, minamahal. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon, sapagkat may gawain ang dakilang Diyos palagi. Na kapag naramdaman mo yung presence ng mahal na Panginoon, yung mga pagkukulang mo, minamahal, hinahawi ng dakilang Diyos yan. Pinapatawad niya. Inuhugasan na kanang banal na dugo, mga minamahal, sa kanyang habag at mga pag-ibig niya sa atin. Amen po. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. So kung susundin natin ang gusto ng laman, mga mahal, magiging ganito ang kalagayan natin. Romans chapter 7, mga mahal, yung ating nabasa kanina. Mga kapatid ko, verse 18 and 19. Sabi ni St. Paul, ang gusto kong gawing mabuti ay hindi ko magawa, ngunit ang ayaw kong gawin na kasalanan, yaon ang aking ginagawa, mga mahal. Kapag sinusunod natin talaga yung laman, mga kapatid, ang hirap pong gawin yung kalooban ng mahal na Panginoon. Mga mahal, sabi ng Bible, ang mga nasa laman ay hahatulan ng Diyos. Romans chapter 8 verse 1, sabi ng Bible, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Mga mahal, Tagalog po.
Sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen. Kulang po mga mahalang Tagalog, mga kapatid. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, period. Yan ang Tagalog. Pero mga mahal, huwag tayong mag-rely dyan, mga kapatid. Dito tayo sa King James Version. Sapagkat nung tinranslate mo mahal ang Bible from King James Version, mga mahal, sa Tagalog, omitted na siya ng 200 verses. Ibig sabihin, tinanggal na po, mga mahal, 200 verses original. Kaya mga kapatid, kung ating pong titingnan, mga mahal, ang King James Version, sabi rito, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ito yung kulang, mga mahal, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Mga mahal, sa Tagalog po, wala nang anumang hatol, wala nang anumang mahal kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus, mga kapatid ko. At ang sabi ron, doon sa mga lumalakad, mga mahal, sa Espiritu at hindi lumalakad sa laman. Yun ang kulang sa Tagalog. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Pwede nating palakpakan ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Praise the Lord. Sabi ng Bible, mga mahal, yung lumalakad, mga kapatid ko, sa laman, mga kapatid ko, ay hindi po magmamana ng buhay na walang hanggan. Yung mga lumalakad po sa laman ay ito, 1 Corinthians chapter 3, verse 1 hanggang 6, mga kapatid. Ito mga mahal. Kahit mga Kristiyano, mga kapatid ko, ay pasok dito sa ating mga bersikulong ito. Tingnan nyo. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa Espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo wala pang kaya noon, wala na ngayon paman, ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo. Hindi baga kayo'y mga salaman? At kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apostol. Hindi baga kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos? At ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. At sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ito mga kapatid ko, sa panahon po ng Corinthian Church, mahal, magulo po ang Corinthian Church, mga kapatid. Maraming mga mananampalataya doon na lumalakad sa laman. Pinaliwanag po ni St. Paul yung mga lumalakad sa laman. Yung mahilig sa division, lumalakad sa laman. Yung mga punong-puno ng inggit, mahal, at galit, lumalakad sa laman yan. Mga kapatid, ang ating pong pinag-aralan kanina, mahal, lahat ng mga lumalakad sa laman ay hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos, sabi ng Bible. Ang sabi nito, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal Christian, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it. Kinakausap niya rito mga dating mananampalataya. Ang sabi niya, mga minamahal, kinakandili ko pa rin kayo ng gatas, hindi nyo pa rin kayang kumain ng karne, sabi niya. Mga minamahal. Ibig sabihin, hindi pa sila kumakain, hindi sila makakain ng karne, spiritual, mga minamahal. Matitisurin pa rin. Ayaw nila, no, sila po'y nakakapakinig, mga minamahal, ang pagtutuwid. Amen. Gusto nila laging gatas. Gusto nila, mga minamahal, laging God's love, mga kapatid. Ayaw nila, mga minamahal, nung rebuke. Ayaw nila ng paglilinis ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ay sabi rito, mga kapatid ko, ay kinandili ko kayo ng gatas, mga minamahal, at hindi ng solid food, sabi niya rito. Until now, sabi niya, you were not able to receive it.
And even now you are still not able. For you are still carnal. Nananatili kayong karnal, sabi niya rito. For where there are envy, strife, division among you, are you not carnal and behaving like mere men? O yun, mahal. Hindi ba kayo mga karnal niyan, sabi ni St. Paul? Kayo may mga pagkakabahagi, kayo mayroong mga inggitan na sabi rito, mga mahal, kayo mga karnal, mga kapasabi niya rito, mga minamahal. At ito pa, mga kapatid ko, yung lumalakad sa laman. Namimili sila ng mga ngaral. Mga sabi rito, for when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Sabi pang mga minamahal ng ibang mga mananampalataya, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos. Siguro si Apollos, mga minamahal, ay sumisigaw pa, tumatalon pa sa pulpito kapag ka nagpipreach. Si Pablo naman, mga minamahal, ay bagaman malumana yung mangaral, mga kapatid ko, pero napakaganda ng kanyang mga pinapangaral, mga kapatid ko. Kaya nagkaroon ng division sila, mga kapatid. Sabi rito, mga minamahal, ako'y kay Apollos, ako'y kay Pablo, sabi niya rito, mga minamahal ko. Pero sabi ni Paul, mga kapatid, ito sinabi ni Paul, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Sabi niya, sino nga si Pablo? Sino si Apollos? Sabi niya. Wala kaming halaga, sabi ni Paul. Si Apollos, ako ang nagtanim, sabi ni Paul. Si Apollos ang nagdilig, pero Diyos ang nagpapalago. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Praise the Lord. Ito pa, mga kapatid, ang isa sa paglakad sa laman. James chapter 3, verse 13 hanggang 16, mga kapatid. James chapter 3, verse 13 hanggang 16. Sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 16. Sino ang marunong ang matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang magawa sa kaamuan ng karunungan. Amen. Ngunit kung kayo mayroong mapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong pagmampuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang mababa mula sa itaas, kundi ang naukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan mayroong panibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Who is wise and understanding among you? Sino matalino sa inyo, sabi niya. O yun, mahal. Sinong may wisdom sa inyo, sabi ni Paul. Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But, sabi niya rito, if you have bitter envy, self-seeking in your heart, do not boast and lie against the truth. Sabi rito. Kung meron kayong paninibugo, meron kayong pagmamalaki, mga mahal, pagmamataas, at kasinungalingan, mga minamahal, laban sa katotohanan, sabi niya rito, yung wisdom na ito, na taglay nyo, ay hindi galing sa langit. Nakikinig ba kayo? This wisdom does not descend from heaven or from above, but is earthly, sensual, demonic. Tingnan nyo. Demonic pala, mga minamahal ko, galing pala sa demons yon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Yun ang ating pakakaingatan. Sabi dito sa 16, for where envy and self-seeking exist, confusing and every evil thing are there. Sabi niya dito, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Yung mga lumalakad naman sa Espiritu, mga minamahal, ay ito. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, nakikinig po, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, mga minamahal, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal, sa Tagalog.
Dito po sa mga taga-Galasya, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Praise the Lord. Kaya wag na nating, mga mahal, wag na nating tingnan yung kahinaan ng ibang mga kapatid. Lahat tayo may kahinaan. Yan ay umiiral lang yung ating kahinaan kapag lumalakad tayo sa laman. Amen? Sikapin nating lahat, mga mahal, lumakad tayo sa Espiritu. Paano tayo lalakad sa Espiritu, mga kapatid? Unity, pagkakaisa, habag sa isa't isa. Kahabagan natin, mga mahal, yung mga kapatid natin na nasa kahinaan pa. Amen ba? Huwag nating gawing pulutan. Huwag nating pag-usapan, huwag nating pagkwentuhan. Amen? Praise the Lord. O yun, mahal, kaawaan natin, mga kapatid. Yung mga kapatid natin, mga mahal, hanggang ngayon, hindi po sila makatayo sa kanilang espiritual. O yun, mahal. Nahil na nga, mga kapatid, yung kanilang problema, binubuhay pa ng iba, mga kapatid ko. Kawawa naman, hindi na makatayo sa spiritual niya, mga kapatid ko. Nalulugmok na talaga. Amen ba? Tulungan nating tumayo, o yun, mahal. Tulungan natin, mga kapatid ko. Magkapit kamay tayo. Kapit bisig tayo, mga minamahal. Alalayan natin yung mga nanghihina, mga kapatid ko. Amen ba? O yun, mahal. Sama-sama tayo, mga kapatid. Sabay-sabay tayong maglingkod sa mahal na Panginoon habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. May isang talata pa, mga kapatid ko, na makikita natin dito. O yun, mahal. Yung mga mananampalatayang lumalakad sa Espiritu, mga kapatid. Ito yung kanilang mga minamahal attitude. James chapter 3. Verse 17-18. But the wisdom that is from above is first pure, then, o yun, mahal, Tagalog. Sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 18. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kawaan at ng mabubuting bunga, Yes. walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At ang bunga ng katwiran ay matanim sa kapayapaan sa mga nagsigawa ng kapayapaan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Say, praise the Lord po. Hallelujah. Ang ganda po nito, mga minamahal. Sabi rito sa mga lumalakad sa Espiritu, mga kapatid, ito, pakinggan nyo. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis. Malinis ang isip. Amen. Praise the Lord. Malinis, saka mapayapa. Saka, banayad. May mahal. Maamo ba? Maamo. Hindi magagalitin. Hindi mainitin ang ulo. Amen ba? Sabi dito, madaling panaingan. Mga kapatid, anong panaingan? Madaling panaingan, may mahal. Madaling mahipo. Pag may lumalapit, mga minamahal, nahihingi ng tulong, mga kapatid, nahihipo na kagad ang puso. Naawa na kagad, may mahal. Tumutulong na. Madali siyang panaingan. Madaling mag-request. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Ano pa? Puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaayunan. Walang palakasan. Amen ba? Lahat pantay-pantay ang tingin niya, may mahal, sa mga kapatid. Walang pagpapaimbabaw. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang mananampalataya, mga minamahal, as Christians, mga kapatid ko, hallelujah, we are to continue to crucify self. Lagi nating ipako yung sarili natin. We continue to put to death the members, mga mahal, which are on earth, sabi ng Bible. Yan ang ating gagawin palagi, mga mahal. Ating pong, mga kapatid ko, ituring na tayo po'y namatay na, mga mahal, sa mundong ito. Nabubuhay na lamang po tayo, mga mahal, sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung ating pong old nature, mga kapatid ko, nasa flesh natin yon.
na kapag nagpabaya tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lalabas ulit, mga mahal, yung old nature natin. Kaya mga mahal, huwag ka nang magtaka ngayon, naunawaan na po natin sa ating Bible study ngayon, kung bakit may mga Kristiyano, may mga mananampalataya, mga mahal, parang ang sama naman ng ano dito, ang sama naman ng ano nito, parang walang pag-ibig, parang laging mainitin, parang may kaaway lagi, parang, mga mahal, unawain mo, lumalakad kasi sa laman yan. Amen? May kaligtasan na yan, mga mahal, pero mga kapatid, kakulangan ng panalangin, kakulangan po ng pagbabasa ng Biblia, kakulangan, mga mahal, ng malasakit sa gawain, kayang umiiral po, mga mahal, sa Kristiyanong yan ay puro kahinaan. Amen? Kaya huwag mong isipin, mga mahal, ganyan, bakit ganyan yung mga taga-Jesus Miracle Crusade? Hindi naman talaga nagbago yung mga yan. Mahaba lang talaga, humaba lang ang palda, humaba lang ang buhok. Mga mahal. Pero maigsi pa rin ang pagtitimpi. Amen ba? Praise the Lord. Mga mahal. Hindi. Ngayon maunawaan mo na, mga kapatid. Mga mahal. Kaya nga sabi ng Bible, looking unto Jesus. Tumingin lang tayo sa mahal na Panginoon. Kasi siya ang pinagmula ng ating pananampalataya. Siya ang tumawag sa atin. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Kaya kung siya ang tumawag sa atin, siya lagi ang tingnan mo. Huwag mo nang tingnan, mga mahal, yung mga kasama mo. Kanya-kanyang kaligtasan natin. Amen. Mga mahal. Kanya-kanyang pagtatrabaho ng kaligtasan, mga kapatid ko. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Pag nakakita ka ng Kristiyanong nawawalan po ng kontrol sa sarili, mga minamahal, inaalipin pa ng dyablo yung kanyang puso. Pinupuno ng dyablo ng hatred, ng envy, mapagtanim sa kapwa na Kristiyano, masakim na puso na Kristiyano, kasi nagpabaya siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nagpabaya siya sa pagdalo. Nagpabaya siya sa praise and worship, sa pananalangin. Hindi siya, mga mahal, masipag magpuri sa mahal na Panginoon. Hindi siya masipag manalangin. Kayang umiral sa kanya, mga mahal, old nature. Amen po, mga mahal. Praise the Lord. Mga kapatid. Kaya mga minamahal, bago tayo umawit sa ating dakilang Diyos, habang pinaghahanda ko po ang ating mga awit, ang ating pong mga instrumentalist, sabi ng Bible, mga mahal, do not deceive, do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sow, that he will also reap. Mga kapatid. Galatians chapter 6, verse 7 and 8. Mga mahal, for he who sow to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sow to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Dito po sa Aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Mga mahal, ang ating mahal na Panginoon ay napakabuti sa atin. Siya po'y mahabagin, mga mahal, na kahit na tayo po, mga kapatid ko, ay nagkukulang, nanghihina, patuloy kang pinapadalo ng mahal na Panginoon, patuloy kang dinadala sa lugar na ito, kung saan natin tinatagpo ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid ko, ang kahulugan lamang, ngayon mahal ng bagay na iyan, gusto ng mahal na Panginoon, mga kapatid, hallelujah, atin pong i-overcome, ngayon mahal, yung hilig ng laman. Lumakad tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yung paglakad sa Espiritu, ibig sabihin, ngayon mahal, lumalakad ka ayon sa mga nabasa mo sa Biblia. Amen? Kung ang gobyerno natin, ngayon mahal, meron tayong batas, mga kapatid, batas sa ating Republika ng Pilipinas, ngayon mahal, at sa pamamagitan ng batas na iyon, mga kapatid, doon po gumagalaw ang bawat mamamayan, doon po, mga mahal, gumagalaw ang mga mambabatas natin, meron tayong pattern, meron tayong sinusunod. Ganon din sa mga choir members natin. Sa choir members, meron tayong rules and regulation. Huwag tayong lalabas doon. Pahin mahal. Meron tayong rules and regulation, mga kapatid ko. Basahin natin yon
Para na sa ganun, may mahal, magkaroon tayo ng one mind, one heart. Amen ba? Praise the Lord. Hindi tayo nagkakasalungat, mga minamahal ko. Amen. Ganon din mga kapatid. Meron tayong Bible, o mahal. The more na binabasa mo ng binabasa ang Biblia, lalo pong nagiging pino ang buhay mo. Amen? Lalong nagiging banal ka, mahal. Lalo kang nagiging kalugod-lugod sa mahal ng Panginoon, mga kapatid. Yun talagang totoong pagbabago. Amen? Mahal. Binabasa ang Biblia. Praise the Lord. Mga kapatid, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang dakilang Diyos natin. Mahal ng isang magandang awitin. Tanging ikaw, O Diyos. Mahal. Minor. D minor. Tanging ikaw, O Diyos. Tanging ikaw lamang. Makapagbabago sa puso ng tao. Tanging ikaw, Jesus, ang iyong habag ay lubos, hindi mapapantayan ang pag-ibig mo kanino man. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko, ito sa iyo. Ako'y nagsusumamo, pagdin mong buong buhay ko. Di ba ako'y mahal mo? Di mo kailanman hahayaan ako'y malayo sa iyo, pagkat mahal mo ako. Thank you, Jesus. Sa oras na ako lumilimot sa iyo, patawarin puso kong ito, iyong tuwirin, yaring buhay. Hallelujah, hallelujah. Maging tapat sa iyo, ako'y gamitin mo, liwanag sa mundo ito. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko, ito sa iyo. Ako'y
sa oras na ako, Jesus Lord, lumilimot sa iyo. Amen, hallelujah. Patawarin ang puso kong ito, iyong tuwirin, yaring buhay. Maging tapat sa iyo, ako'y gamitin mo. Liwanag sa mundo ito, O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko nito sa iyo. Ako'y nagsusumamo, batid mo buong buhay ko. Di ba ako'y mahal mo, di mo kailanman hahayaan. Yes, ako'y malayo sa iyo, pagkat mahal mo ako. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko ito sa iyo. Ako'y nagsusumamo, batid mo buong buhay ko. Di ba ako'y mahal mo, di mo kailanman hahayaan. Ako'y malayo sa iyo, pagkat mahal mo ako. Sa oras na ako, patuloy nating purihin ang dakilang Diyos. Lumilimot sa iyo, yes God, patawarin ang puso kong ito, iyong tuwirin, yaring buhay. Maging tapat sa iyo. Thank you, Jesus. Ako'y gamitin mo, liwanag sa mundo ito. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko ito sa iyo. Ako'y nagsusumamo, batid mo buong buhay ko. Hallelujah! Di ba ako'y mahal mo, di mo kailanman hahayaan. Hallelujah! Malayo sa iyo, pagkat mahal mo ako. O Diyos, iyong pakinggan ang dalangin ko ito sa iyo. Ako'y nagsusumamo, batid mo buong buhay ko. Di ba ako'y mahal mo, di
Dalangin ko ito sa iyo. Ako'y nagsusumamo, batid mo buong buhay ko. Di ba ako'y mahal mo, di mo kailanman hahayaan ako'y malayo sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Purihin ka man ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Patuloy tayong ginagabayan, iniingatan, mga minamahal, inaakay tungo sa kanyang kalooban. Patuloy tayong nananatili sa kanyang kamay. Hindi niya tayo binibitawan, hindi niya tayo pinababayaan. Amen, mahal. Kahit ang dami mong pagkukulang, kahit ang dami kong pagkukulang, nananatili ang Diyos. Mahal na Panginoon, napakabait. Amen, mahal. Napakabuti. Hallelujah. Hindi masayod, hindi malirip, hindi maipaliwanag, amen, mahal. Bakit napakabait ng mahal na Panginoon? Bakit ang kanyang kabaitan, mga minamahal, ay napakalawak? Ang kanyang kagandahang loob, napakalawak. Ilang beses tayong magkamali, mga minamahal, naroon lagi ang kanyang kapatawaran sa ating lahat. Dakila ang Diyos. Sabi ni Peter, mahal na Panginoon, ilang beses magkasala ang kapatid ko sa isang araw, patatawarin ko siya. 7 beses ba? Sabi ng mahal na Panginoon, hindi 7 beses, Peter, kundi 70 times 7 a day. 490 times na magkasala ang kapatid mo sa isang araw. Pag humingi ng tawad, patawarin mo siya. Sa atin yun, mga minamahal magkakapatid sa mahal na Panginoon, iba ang dakilang Diyos. Iba, mga mahal, ang mahal na Panginoon kapag lumapit ka sa Kanya, mga kapatid. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon sa Kanyang kalakasang pinagkaloob sa atin, mga mahal. Minsan pa, sama-sama tayo, mga mahal. Dumulog sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah sa mga sandaling ito. Kalakip mga mahal ang pasasalamat sa Kanya, mga mahal sa Kanyang matamis na presensya. Opo, mapagpala naming Ama sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Wala kang kaparis, mahal na Panginoon. Wala kang kapantay, O Diyos. Ikaw ang author, mahal na Panginoon, ng habag at biyaya. Ikaw po ang author, mahal na Panginoon, ng pag-ibig, ang mambanal. Salamat, salamat, O Diyos, nasumpungan ka namin. Salamat, O Diyos, sa aming mahal na pastor, mahal na Panginoon, sa kanyang mga panalangin kami nga naging bunga. O Diyos, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, masalamat po sa mga salita mo, O Diyos, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, patuloy na nauuhaw, O Diyos, sa iyong mga salita. Mahal na Panginoon, nais namin, Almang Banal, O Diyos, hallelujah, sumunod sa iyong mga kalooban palatuntunan. Mahal na Panginoon, ayon sa iyong kalooban at hindi ang sa aming kalooban. O Diyos, tulungan mo kami, Amang Banal, mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ano man mga kahilingan, mga prayer request na yung mga anak ko, Diyos. Ano man mga balakid sa mga pagpapala, mahal na Panginoon, hawiin mo, Diyos. Alisin mo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, patuloy mong bigyan ng kalakasan spiritual ng mga anak, mahal na Panginoon. Maging sa spiritual ng mga material na bagay, Diyos, yung pagpalain, mahal na Panginoon. Lord, in the name of Jesus, Father, we pray, hallelujah, in Jesus' name. Ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay patong sa parte ng karamdaman, kung meron man kayong karamdaman. Ngayon, mahal, may mga problema, taas ang dalawang kamay, mga kapatid ko. Ating sawayin, ngayon, mahal, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ngayon, mahal, sama-sama. In the name of Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan, pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay.
lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Be blessed, be strong in Jesus' name. Problems be solved, biases be gone, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Poverty, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, may mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Bilang pananampalataya, mga kapatid, taas natin ang dalawang kamay. May mahal, tatalon po tayo 3 times. Sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Mula sa ating mga puso, mga minamahal ko. Sentro sa langit, may mahal. Concentrate sa langit, mga kapatid. 3 times. Jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah.